Kaugnay naman sa lagay ng mga ilog at dam, makakapanayam natin si Pag-asa hydrologist Richard Orendain. Magandang gabi, Ginoong Orendain. Yes, magandang gabi Sir Atom at sa ating mga taga-subaybay, magandang gabi. Sir, ano-ano po bang mga dam ang nagpakawala ng tubig ngayong araw at ano yung mga lugar na apektado nito kung sakali? Yes, kaninang alas 11 ng umaga, ito pong Ipo Dam ay nagbukas ng 3 gate. Pero sa kasalukuyan, nagbawas na po sila. Isang gate na lang, isang radial gate ang nakabukas sa ngayon. As of 10 p.m., ang total spill ng Ipo Dam is 61.10 cubic meter per second. And yung nilalabas nitong tubig from spillway ay dumadaan po ito sa Angat River. And yung affected area nito is yung municipality of Norsagaray, Angat, San Rafael, Bustos, Baliwag, Pulilan, Plaridel, and Hagonoy. So pinag-iingat natin at ang ating mga kababayan na nakatira dyan malapit sa ilog na kung po pwede magsilikas muna dahil nga po sa rumaragas ang tubig galing po sa Ipo Dam. Samantala, kaninang alas 11 rin ng umaga, nagbukas din ng gate itong Binga Dam. Pero sa kasalukuyan, kaninang alas 3, isinara din po ito dahil nga po medyo mahina na yung mga pagulan within the watershed ng Binga Dam. And ito po yung pangatlo, itong La Mesa Dam. Kaninang alas 6 ng umaga, nag-umpisa na po itong umapaw. Umabot na po ito sa 80.16 na water level elevation. Kaya most likely yung mga affected area dito, downstream po ng La Mesa Dam ay simula sa Quezon City. Ito pong Fairview, Forest Hills Subdivision, Quirino Highway, Barangay Capri, Goodwill Homes, Santa Quiteria, and Barangay San Bartolome. Pagdating naman sa Valenzuela, ito po yung Barangay Ligon, North Expressway, and La Huerta Subdivision. And then diretso po ng Malabon, mag-exit po yung tubig dito po sa Manila Bay. So, yun po, yung sa ngayon binabantayan natin dahil nga po yung La Mesa Dam sa ngayon is 80.17 yung elevation niya kaninang alas 10 ng gabi. So, ibig sabihin umaapaw po siya ng 2 sentimetro. So, katumbas po yan ng umaabot ng 1.14 cubic meter per second na dumadaloy po sa Tulyahan River. Okay. Sir Richard, bukod po dito sa La Mesa Dam na inyong nabanggit, ano pa po yung mga dam na malapit na sa spilling level or critical na po yung antas ng tubig na posibleng magpakawala ng tubig sa mga susunod na araw kung magpatuloy pa yung pag-ulan? Actually, sa ngayon, nasa recovery period yung mga dams natin, yung mga ibang dams except for Ipo, Binga, and La Mesa. So the rest, nasa recovery period siya, medyo malayo pa po siya sa spilling level sa ngayon. Like for example, dito sa Angat Dam, kailangan niya pa rin ng at least 29.4 meters para umabot po siya sa spilling level. So napakalayo po ng mas malaki pa po yung pangangailangan ng Angat Dam. The same with Magat Dam, 14.42 meters pa rin ang kailangan niya para umabot siya doon sa normal high water level or yung spilling level na 190 meters. So safe po ngayon yung ibang mga dams natin except yung Ipo, Binga, and La Mesa Dam. Yung Angat Dam naman, Sir Richard, wala pa rin po sa spilling level? Wala pa po. Medyo malayo pa po siya. Kailangan niya po ng at least 29.4 meters elevation para ma-reach niya yung normal high water level na 210 meters pa. Alright. Maraming salamat po, Pag-asa hydrologist Richard Orendain. Maraming salamat din po at magandang gabi po. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.